10 taon nang katuwang ni Dina sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, ang duyang ito. Kaya tagpi-tagpi at butas-butas na. Para hindi tuluyang bumigay, itinatali na nila ang ilalim nito. Pero ang duyan, hindi para sa 4 na taong gulang niyang bunso, kundi para talaga sa kanyang panganay na si Mark, 14 anyos na. Ha? Ayaw mo? Bakit? Dali! Mamaya na ulit, mabalabas, mamaya. Mamaya, sige. Ano yung ulo mo dyan, oh? Dali! Mamaya na ulit, mabalabas, mamaya. Maya-maya lang, ang ama ni Mark na si Boyet parang tinatahi pa ang duyan para tuluyang hindi makalabas ang anak. Pero bakit kailangan nila itong gawin? Ang tila ikulong sa duyan ang kanilang sariling dugot laman. Ha? Diligo na ikaw. Makalipas ang 5 minuto, tumahan na si Mark. Yun ang duyan niyan, galing yan sa aking pinsanin. Kami na lang yan nagdugsong. O lambat nga siya. Nakasilip ang mga mata ni Mark, tila nangungunsen siya. Balang araw mo. Sana naiintindihan mo. Kaya ka namin na naikulong sa duyan dahil mahirap lang tayo. Kailangan gawin ni Mama yung para naman may magawang ibang trabaho si Mama. Pagdating ng 10:00 ng umaga, sa duyan na rin pinaliliguan si Mark. Labag naman daw sa kanilang damdamin ang ginagawa sa kanilang anak, pero ito lang daw ang naiisip nilang paraan para maayos na makakilos at makapagtrabaho ang kanilang pamilya. Paano ako makapagluto? Alangan bitbit ko siya bago magluto. Ba may mapaso pa. Dahil sa sobrang likod nga kung anong inaabot. Di na akin naisip na kulong muna sa duyan. Nahirapan din ako kasi habang nato ay nasa trabaho, ay sila lang din eh. Walang ibang makabantay. Kung anong maabot, ibinabato. Kagaya ngayon, namin TV nasira din. Gawa ng minsan nakalabas siya, ay hindi lang niya naabot. Ginawa namin yun para hindi siya masaktan. Pagsapit ng gabi, Tulog na tayo. Halika na. Huh? inaalis nila si Mark sa duyan. Huwag sa akin. Ayan, hawak. Teka, dadamit na kita. Damit, oh, tayo. Teka lang. Saka pa lang siya mahimbing na nakakatulog. Oh, na. Yan na tayo na. Hindi ko maisip na kakupalo na ng aming anak. Paano pag kami tumanda na at siya'y natanda na rin. Eh, baka hindi namin kayanin. Panganay sa 4 na magkakapatid si Mark, pero nung mag-iisang taong gulang siya, Convulsion siya'y nahimatay. Halos 1 linggo walang malay. hindi sapat ang kinikita sa poultry ni Boyet at wala ring trabaho si Dina. Kaya napilitan silang ilabas ang anak sa ospital. Hindi na tuloy nila nalaman pa ang tunay na kondisyon nito. Ang sahod ko dati noon, 270. Saan marating yun? Minsan gusto mo na sumuko. Paano mga bata? Halo-halo na naiisip mo sa sarili mo. Pero pag nakikita mo mga anak mo, parang sige lang, laban lang. Pero hanggang kailan nila ito ikukulong sa duyan? At higit sa lahat, nararapat ba ito o tama? Magandang umaga po. Nitong Miyerkules, bumisita ang mga tiga DSWD. Hindi naman. Hindi naman. Balik. Naku. Tigil. Kuya, tigil. Kaya na ano. Hindi ako na. Ano siya?
May ituring siyang kaso ng child abuse. Sinasabi po ng ating batas na siya physical na pang-abuso at isang psychological abuse. Pwede natin silang kasuhan, pero sa pagkakataong ito, naiintindihan namin ang kalagayan ng mga magulang, yung sitwasyon nila, yung kahirapan ng buhay, at yung kakulangan sa kaalaman kung paano ba tamang pag-aalaga sa batang may kapansanan. Dahil dito, ang lokal na pamahalaan tumulong para sa libreng gamutan ni Mark, pati na rin sa kanyang pamilya. Ang munisipyo sa aming pong tanggapan ay meron po kami may ibigay sa inyo na ano. Yung pinaka-urgent na dapat namin tutukan sa ngayon, yung kanyang medical na pangailangan, yung kanyang mga magulang na patuloy naming kakausapin, tuturuan at papalakasin para nila mabigyan ng tamang pagmamahal yung anak nila. Ikatlo, meron kaming programa para sa edukasyon ng mga bata, pangkabuhayan na pwede namin ibigay kay nanay. Hawak. Ito. Nung araw ding yon, sa kauna-unahang pagkakataon sa pamagitan ng ating programa, ipina-check up si Mark sa isang child neurologist. Si ay may intellectual disability. May chance pa naman tayo na maging maayos, no? As long as focus tayo sa therapy at saka yung mga kasama sa bahay. Dapat hindi talaga siya ilalagay sa loob ng duyan, no? Base sa pangyayari na siya ay iniiwan ng maghapon sa isang duyan, maaaring ito rin ay naging dahilan kung bakit hindi nadidevelop ang kanyang physical and motor skills. Lagi nating iisipin na ang mga batang ito ay kahit pa mayroong impairment sa cognitive functioning at adaptive functioning, pero malaki ang magagawa ng mga magulang. Napakadami ng mga bata na may intellectual disability pero hindi yun nakahadlang para maging matagumpay sila sa kanilang buhay. Payag naman na hindi na yan sa doyan. Mahirap din talaga na sa doyan ng aking anak. Pwede naman daw yung duyan na yung normal lang na uupuan para hindi na siya nakakulong. Nung araw ding yon, nagdesisyon ang mag-asawa na putulin at tanggalin na ang duyan na nagsilbing kulungan ni Mark. Yung bigat sa dibdib parang nabawasan at sa tagal namin dinadasal na sino kaya ang pwede makatulong sa amin. Ito na pala yung panahon. Sana pagdating ng araw, pag nakakaintindi na siya, ay mapanood niya ito. Mahal na mahal namin siya. Napakalungkot ng sitwasyong ito kung gaano tila kasalat sa tamang impormasyon ang mga magulang kung paano nila dapat alagaan ang kapansanan ng kanilang anak. Gayong sila mismo tila nakakulong din sa kahirapan at kawalan ng kaalaman. Paano ba nila pare-parehong makakamit ang kalayaan? Sa mga kulungang kung saan sila idinuyan ng lipunan.